Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Rogelio Pahayahay, Carlos Cañete, John Ray Oico, at Ryan De La Cruz, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4171. Matapos batiin si Mandy, muling ibinaling ni Tia Anderson ang tingin kay Lilian. Wala akong ibang pagpipilian, Lilian. Kaya ako pumunta rito, sabi niya na may iritadong ekspresyon. Kilala mo ako. Ako'y mapagmalaking tao. Hindi ko ibababa ang sarili ko ng ganito kung hindi ito mahalaga. Si Nova ay mahilig sa disenyo ng alahas, ngunit matagal siyang hindi nakahanap ng angkop na trabaho. Ang mga negosyo ngayon, walang mga pamantayan. Tinawagan ko silang lahat, sinasabing ang anak ko'y isang henyo. Isang talentadong babae na kailangan ng hindi bababa sa $3,000 kada buwan, kasama ang 5-star na dormitoryo at pribadong sasakyan. At ano ang nangyari? Binigyan lang siya ng $450 at pampublikong dormitoryo. Kitang-kita na minamaliit ang anak ko. Habang naglalabas ng luha si Tia Anderson na tila peke, paulit-ulit niyang tinatampal ang kanyang dibdib. Si Nova naman ay walang pakialam na nagsiswipe sa kanyang telepono, na parang wala siyang kinalaman sa sitwasyon. Nag-isip si Lilian. Naiintindihan ko. Kakausapin ko si Mandy tungkol dito. Magtatrabaho si Nova sa Zimmer Enterprise ng ilang buwan. Ang Zimmer Enterprise. Agad na nagpakita ng pangit na mukha si Tia Anderson. Akala mo ba hindi ko alam na ang kumpanya mo ay walang kinikita? Hindi na kayo nagbabayad ng sahod sa mga empleyado ninyo ng ilang buwan. Gusto mo bang magtrabaho ang anak ko ng libre? Ano ang silbi niyan? Bukod pa rito, ang anak ko ay eksperto sa alahas. Profesional siya. Ang kumpanya mo ay malapit ng malugi. Hindi pwedeng sumali ang anak ko sa isang bagay na mababa. Punong-puno ng pandidiri ang mukha ni Tia Anderson. Samantala, bahagyang tumampok ang manenipis na labi ni Nova matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama iyon. Sa kalagayan ko, hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang lumang kumpanya. Maliban sa hindi ako matututo ng kahit ano, kailangan ko pang magtrabaho ng libre. Kung tatanggapin ko ito, mapipilitan akong ibaba ang pamantayan ko. Nagbago ang ekspresyon ni Lilian, ngunit pinilit niyang ngumiti. Dahil hindi ka interesado sa kumpanya namin, paano naman kami makakatulong? Bagaman wala siyang respeto kay Harvey, nagpakita pa rin si Lilian ng malasakit sa kanyang pamilya. Pinag-isipan ko na ito. Hindi kami interesado sa maliliit na negosyo. Nagpakita si Tia Anderson ng determinadong ekspresyon kay Lilian. Sa tingin ko, kailangan magtrabaho ang anak ko sa Archer Corporation ng pamilya Pagan. Narinig kong $1,000,000 ang pinapaikot ng kanilang kumpanya taon-taon. Ibinibigay nila sa mga natatanging empleyado ang ilang parte ng kumpanya bilang shares. Siguradong magkakaroon ng magandang kinabukasan si Nova doon. Pagkatapos, nagpakita si Tia Anderson ng mukhang naghahangad. Hindi naman ako humihingi ng sobra. Hinihingi ko lang na magkaroon ng sweldo na $150,000 kada taon ang anak ko. Maganda rin kung magagamit niya ang estado para makapag-asawa ng isang gwapo at may kakayahang lalaki. Hindi naman sobrang taas ng hinihiling ko. Si Simon, na tahimik lang kanina, ay nagsimulang magkunot ng noo. Sa totoo lang, magandang ideya iyon, pero hindi ganoon kadaling makapasok sa kumpanya ng pamilya Pagan. Narinig ko, mas mahirap ang mga pagsusulit nila kaysa sa iba. Bukod pa rito, tanging ang mga pinakamagagaling lang ang kinukuha nila sa Archer Corporation. Bihira silang kumuha ng mga bagong empleyadong walang kaalaman sa kanilang industriya. Ipinapahiwatig ni Simon na hindi kakayanin ni Nova na makapasok sa pamilya Pagan dahil baguhan pa lang siya sa trabaho. Siyempre alam ko na mahirap pumasok. Kaya nga nandito kami para humingi ng tulong mo. May matuwid na hitsura si Tia Anderson sa kanyang mukha. Kung wala na si Lilian. Pero si Mandy ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Malapit nang mabangkaruti ang sangay na iyon, pero mas mabuti na ito kaysa wala. Sa tulong ni Mandy, madali lang para kay Nova na makapasok sa kumpanya.
Nagpakawala ng nakakalokong ngiti si Tia Anderson. Siyempre, kung ayaw mo tumulong, o kung natatakot kang may utang na loob ako sayo, sabihin mo na lang ng diretsyo sa amin. Ipapaalam namin ito sa buong pamilya. Nagkatinginan sina Lillian at Simon. Bukod sa pagiging sobrang sakim, si Lillian ay isa ring napakayabang na babae. Pagkatapos makabili ng bagong bag, ipinagmamalaki niya ito sa iba't ibang grupo ng kaibigan. Kung sasabihin ni Tia Anderson sa lahat kung gaano siya hindi nakatulong, paano pa siya makakapagyabang sa hinaharap? Pero, halos imposible para sa kanya na tumulong. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil wala talaga siyang magagawa. Sa isang lungsod na may malalim na kasaysayan, maaaring ikumpara ang pamilya Pagan sa pamilya John at sa pamilya Patel. Totoo, ang pamilya Jean ng Mordo ay isa sa 10 pinakamayaman na pamilya. Pero si Mandy ay pinuno lang ng ika-9 na sangay. Ang sangay nila ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, ano nga ba ang magagawa ni Mandy kahit may konting koneksyon siya sa pamilya Pagan? Sa totoo lang, wala naman talagang gagawin ang Archer Corporation para sa napakaliit nilang relasyon. Kahit alam ni Lillian na napakahirap ng gawain na ito, para sa kanyang yabang, inilagay pa rin niya ang lahat kay Mandy. Panay ang tingin niya kay Mandy, umaasang sesang-ayon ito sa kanyang mga kilos. May mapait na ekspresyon si Mandy. Masyadong limitado ang kanyang kakayahan para pumayag sa ganitong bagay. Hindi na pinansin ni Harvey si Tia Anderson. Nang makita niya ang ekspresyon ni Mandy, napabuntong hininga na lang siya. Ako na ang bahala rito. Naramdaman ni Lillian ang bigat ng sitwasyon, na akala niya mapapahiya siya, pero hindi niya mapigil ang magalit nang marinig ang mga salitang iyon. Ikaw, kaya mo ba talaga iyon? Sigaw niya, galit na galit habang nakatingin kay Harvey. Sino ka ba para magawa iyon? Ano sa tingin mo, magmamalasakit ang pamilya Pagan sayo? Naging malamig na parang yelo ang mga mata ni Tia Anderson. Tama iyon. Kailangan mo munang maging isang general manager para may say ka. Isang manugang ka lang na nakatira sa kanila. Akala mo ba kaya mong ayusin ang ganitong bagay? Ang kapal ng mukha mo. Maraming tao ang nagsasabi na isa kang walang kwentang alalay. Hindi ko yun pinaniniwalaan dati, pero ngayon, nakita ko na ito mismo. Hindi ka lang gaya ng sinasabi ng mga tao, wala ka talagang silbi. Wala ka bang magagawa kundi ang magyabang? Galit na galit si Tia Anderson. Nandito siya para humingi ng tulong sa pamilya, pero ano ang nakuha niyang kapalit? Isang manugang na nakikialam lang at nagdudulot ng gulo. Masama ang tingin ni Simon kay Harvey at winasiwas ang kamay niya na tila itinataboy ito. Pumasok ka na lang sa kwarto mo kung wala kang gagawin. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kung ano-ano sa harapan namin. Nakakainis ka lang. Nakikita ni Harvey ang ugali ng mga tao sa kanya, ngumiti siya ng walang imek. Matagal na sana siyang patay kung nakipagtalo pa siya sa mga taong ito. Kaya naman, kinuha niya lang ng casual ang isang tasa ng tsaa at sumandal sa sofa para panoorin ang nangyayari. Simon, Lillian, Mandy. Sa tingin ko, dapat niyong gawin ito para sa amin. Sa lahat ng ipinapakita ninyo sa mga kaibigan ninyo at ipinagyayabang ang mga koneksyon niyo sa mga malalaking tao. Kung ayaw niyong tumulong, ano na lang mangyayari sa akin at sa anak ko? Lalong sumama ang ekspresyon ni Tia Anderson nang makita ang mga malulungkot na mukha ni Lillian at iba pa. Hahayaan niyo na lang bang maging walang kwenta ang mahal kong anak dahil wala siyang trabaho? Matitiis niyo ba yun? Walang magawang ibinaba ni Nova ang kanyang cellphone na kakal-obot lang at biglang nangiti ng malamig. Hindi ko naman nakikitang walang magagawa si Tia at si Tito, inay. Ngayong mayaman na sila, siguradong minamaliit na nila tayo, na mga kamag-anak nilang mahihirap. Akala nila ang galing-galing nila dahil mas marami lang silang pera kaysa sa atin. Tigilan nyo na nga ang pagyayabang sa mga kaibigan nyo. Ngumiti si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Nova. Ang katangahan niya ay nakakatuwa, iniisip ni Mandy. Hindi naman sa ayaw naming tumulong, Tia. Wala lang talaga kaming koneksyon dito sa Golden Sands. At saka, ang Archer Corporation ang nangungunang antique company sa buong bansa.
Libo-libo ang gustong pumasok dito, at syempre kasama na ang mga may malalaking pangalan at kapangyarihan. Kahit ganoon, walang pakialam ang Archer Corporation sa kanila. Kilala ko ang ilan sa mga nasa taas ng kumpanya, pero wala talaga akong magagawa. Pero, syempre, gagawin ko pa rin ang lahat ng makakaya ko para matulungan kayong makapasok. Kalmado lang si Mandy, at malayo siya kumpara kay Lillian. Sinabi niya lang kung ano ang totoo at hindi nagkukubli ng salita para aliwin ang mag-ina. Sa isang banda, gusto niyang malaman ng dalawa ang tunay na sitwasyon. Sa kabilang banda, gusto rin niyang paghandaan ni Tia Anderson ang posibleng mangyari. Matapos marinig ang mga tapat na salita ni Mandy, agad na sumama ang mukha ni Tia Anderson. Dumayo pa sila rito para makahanap ng maganda-gandang trabaho. Hindi para makarinig ng mga dahilan at hirap ng ibang tao. Hey, wala kayong kapangyarihan, sabi nyo. Kinuha ni Tia Anderson ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ni Lillian sa antique cocktail party ng pamilya Pagan na ipinost nito sa friend group. Mukhang ibang kwento ito, Lillian. Basahin ko para sayo. Iniimbitahan ako ni Ginoong Pagan dito. Isang karangalan. Hindi ba malapit ka sa kanya? Nagpa-picture ka pa nga kasama siya. Siya ang pinuno ng pamilya Pagan, si Wes Pagan, tama. Agad na inilantad ni Tia Anderson si Lillian. Sabihin mo na lang ng diretsahan na ayaw mong tumulong. Bakit kailangan mo pang paikot ikutin at sabihing wala kang koneksyon o kapangyarihan? Ang kapal ng mukha mo. Galit na rin si Nova. Sabi ko na sayo, inay. Ngayon, wala na tayong pera o kapangyarihan para kumapit sa isa sa nangungunang 10 pamilya. Hindi nila kilalanin ang mga mahihirap na gaya natin. Asahan mo na sa mga mayayaman na nakakalimot sa kanilang nakaraan. Nang inig si Lillian sa galit matapos marinig ang mga salita. Bantayan mo ang bibig mo. Sigaw niya, sinusubukan namin ang lahat ng makakaya namin ngayon. Pero hindi talaga namin kayo matutulungan. Tumawa si Simon ng mapait. Tama, sa simula pa lang, walang halaga ang ika-9 na sangay sa mga nakatagong pamilya. Ni hindi mo pa nga sinusubukan kahit ano, tapos sinasabi mo na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ganito ba dapat ang itsura ng tulong mo? Malamig na tawa ni Tia Anderson. Kung hindi lang tayo magkamag-anak, sa tingin mo ba may karapatan kang tulungan si Nova? Isa pa, taga-gobyerno ako. Pinakikiusapan na kita ng maayos. Ipinakita ko na ang respeto ko, pero hindi ninyo talaga tinatanggap. Walang hiya ka. Natigilan si Lillian, ito ang unang beses na nakatagpo siya ng mas hindi makatarungan kaysa sa kanya. Galit na galit siya at pinipigil ang sarili. Ikaw, gusto mong sabihing dapat kaming magpasalamat na tinutulungan ka namin. Itay, inay. Hindi naiwas ang hawakan ni Mandy ang noo niya nang makita niyang malapit na silang mag-away. Siguro dapat mo na lang tulungan si Tia Anderson, Harvey, sabi niya pagkatapos tignan si Harvey ng kusa. Naalala niyang inilabas ni Harvey ang personal na card ni Wes sa bangko kanina lang. Ibig sabihin ay may koneksyon siya kay Wes. Base sa ugali ni Harvey, mukhang hindi siya nagbibiro. Ngayon na ganito na ang sitwasyon, napilitan si Mandy na magsalita. Paano niya kayo matutulungan? Galit na galit si Tia Anderson. Tigilan na ang pagbibiro, Mandy. Alam ng buong mundo na ang dati mong asawa ay wala ng kwenta. Sabihin mo na lang kung ayaw mong tumulong. Makatitipid pa kami sa oras kung sinabi mo na lang agad. Bakit mo pa kami niloloko gamit ang lalaking walang silbi na ito? Anong silbi nito? Hindi kami tanga. Galit na galit si Tia Anderson. Sa kanyang paningin, sinabi lang ni Mandy yun para lokohin siya. Sa totoo lang, alam niyang wala ng silbi ang lalaking kinakasama ni Mandy. Nakikiusap pa nga siya sa kanyang dating asawa na magpakasal muli. Sinabi niya na makakatulong siya. Anong biro ito? Akala ba nila'y mga tanga kami? Natigilan si Lillian, pero agad siyang bumalik sa kanyang ulirat. Ginagawa lang ni Mandy ang makakaya niya. Nanggigigil na sabi ni Tia Anderson. Walang kwentang babae. Minamaliit mo kami dahil lang mayaman ka. Sabihin mo na lang kung ayaw mong tumulong. Sa tingin mo ba'y napakagaling mo?
Akala mo ba wala kaming magagawa kung wala ka? Kung kaya ni Harvey ang kahit ano, malamang na lumilipad na ang mga baboy ngayon. Hinayla ni Nova ang manggas ng kanyang ina. Ayos na, inay. Kailangan nilang i-disinfect ang mga upuang inuupuan natin at itapon ang mga tasa na ginamit natin. Ang mga mayayaman ay walang kwenta, kahit paano. Gusto lang nilang magkunwari, pero wala naman silang lakas ng loob na gawin ito. Bagay sa kanila ang mawalan ng pera. Punong-puno ng matatalim na salita ang casual na tono ni Nova. Malinaw niyang nakikita ang tunay na ugali ni Lillian. Galit na galit si Lillian hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan. Hindi ako nagsisinungaling sayo, Tia Anderson, sabi ni Mandy. Kilala talaga ni Harvey si Wes. Maganda ang relasyon nila. Sinubukan ni Mandy na ipaliwanag ang sitwasyon. Tingnan mo, mayroon din siyang card ni Wes. Pagkatapos ay hinugot niya ang card mula sa bulsa ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4195. Hindi alam ni Lillian kung saan kinuha ni Harvey ang card. Siya ay likas na sumulyap, at agad na nabigla. Tama, card iyan ni Wes. Tanging mga kaibigan lang niya ang maaaring magkaroon niyan. Hey, card ni Wes. Lalong nagalit si Tita Anderson matapos marinig ang mga salitang iyon. Kung makukuha ng iyong live-in na son-in-law ang card ni Wes, dapat makuha ko ang card ng first in command ng Golden Sands. Kayong mga tao ay may mga koneksyon sa pamilya Jean, at kayo talaga ay mayaman sa pagiging pinuno ng ika-9 na sangay. Paano ka naging walang hiya pagkatapos noon? Hindi lang ikaw ang patuloy na nagbubuga ng kalokohan, ngunit gumagamit ka pa ng napakasamang dahilan para i-sugarcoat ang lahat. Sinisigawan mo ako, kung galit ka sa amin, iluwa mo na lang. Hindi na kami magpapakita pa. Masaya ka ba? Si Tita Anderson ay nagngangalit sa galit, at naalala ang Reg Along dinala niya mula sa isang stall. Nadama niya na kailangan niya para kunin ang purple teapot sa mesa para gumaling sa pagkawala niya. Nanginginig ang katawan ni Lillian at Simon, at nasa bingit na sila ng pag-ubo ng dugo matapos marinig ang mga maanghang na salita ni Tita Anderson. Hindi napigilan ni Mandy na hawakan ang braso ni Harvey. Tulungan mo sila, Harvey. Pupunta sina tatay at nanay. Pakiramdam niya ay medyo mapuwersa siya. In the first place, napakasama ng relasyon ni Harvey kay Lillian. Bakit siya magbibigay ng kamay sa puntong ito? Napangiti si Harvey nang makitang humihingi ng tulong si Mandy. It's fine. We don't need Mr. Pagan for this. I'll just get my maid number, my friend to help. Pagkatapos ay tinawagan ni Harvey si Arlette para makakuha ng posisyon kay Nova. Bago pa makalipas ang 1 minuto ay ibinaba na niya ang telepono at tumingin kay Tita Anderson. Tapos na, sabi niya. Magpanggap ka pa. Agad na sumigaw si Tita Anderson. Tingnan mo kung saan ka dadalhin. Sa tingin mo ba ikaw ang unang in command ng lungsod? Si Tita Anderson ay nagpapakita sa kanya ng lubos na paghamak. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Harvey. Dapat tumawag ka ng isang uri ng serbisyo sa customer, tama. You're acting like you're actually impressive. Hey, kamag-anak ang tawag mo sa sarili mo. Bullshit. Immoral na ang mga mayayaman sa panahon ngayon. Aalis na tayo, Nova. Hindi natin kailangang humingi ng tulong sa mga taong ito. Kinuha ni Tita Anderson ang tsarera bago pinaalis ang kanyang anak. Ilalantad ko sa kanila kung ano sila ngayong gabi. Ring. Biglang tumunog ang telepono ni Nova. She took a glance. Sa sumunod na sandali, nagulat ang mukha niya. Tinawagan ako ng Archer Corporation, inay. Ha, kunin mo. Tuwang-tuwa si Tita Anderson nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. Sinagot ni Nova ang tawag gamit ang nanginginig niyang mga kamay, nagulat. Ano yun, Nova? Tanong ni Tita Anderson. Si Lillian at Simon ay may kakaibang ekspresyon nang tumingin sila kay Harvey. Agad silang humakbang pasulong, at sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Tumawag ang manager ng personnel department, inay.
Sinabi niya na nakita niya ang aking resume at naisip na ako ay napakahusay. She told me to report at the office tomorrow. Sinabi pa niya sa unang 3 buwan, magkakaroon ako ng $1,400 bawat buwan bilang aking sweldo sa panahon ng internship. Kapag nakuha ko ang aking aktwal na posisyon, magkakaroon ako ng hindi bababa sa $4,200 bawat buwan, kasama ng mga komisyon at pagtataas ng pagganap sa pagtatapos ng taon. Si Nova ay sobrang proud sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, napaka-generous ng Archer Corporation na bigyan siya ng ganoong kalaking sahod. Sa sahod na iyon, hindi magiging mahirap para sa kanya na kumita ng $50,000 kada taon. Si Tia Anderson ay hindi pa rin makapaniwala. Totoo bang galing sa Archer Corporation ang tawag na iyon? Sigurado ka bang walang pagkakamali? Sigurado ako. Nakilala ko na ang manager noon. Pareho talaga ang boses niya. Kitang-kita sa pagmumukha ni Nova ang kanyang kaabangan. Talagang may mata sa mga talent ang mga taong iyon. Napatitig si Mandy kay Harvey na may malalim na ekspresyon sa mukha. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang relasyon ni Harvey sa Archer Corporation. Isang simpleng tawag lang ay sapat na upang maayos ang buong sitwasyon. Dahil ba ito kay Kyrie? Bahagya niyang narinig ang boses ng isang babae sa telepono ni Harvey noon. Hindi naman ganoon karami ang mga taong nirerespeto ng kumpanya sa Golden Sands. Napangiti ng mapait si Harvey nang maramdaman ang kaunting selos sa hangin. Hindi niya pwedeng sabihin na si Arlette ang tinawagan niya. Magagalit si Mandy kapag nalaman iyon. Habang nagkatinginan sina Harvey at Mandy, abala si Tia Anderson sa pagtitiyak ng sitwasyon ng kanyang anak. Nasa Archer Corporation ang anak ko. Napakaganda, masaya niyang sinabi. Salamat sa Diyos. Hindi lang maliwanag ang hinaharap ng kanyang anak, may tsansa pa siyang magkaroon ng mayamang manugang. Ang mas mahalaga, gagamitin niya ang pagkakataon upang ipagyabang sa mga kamag-anak nila. Hindi Diyos ang gumawa nito. Biglang sabi ni Lillian. Ayaw niyang mapahiya. Si Harvey ang dahilan. Natawa si Harvey. Hindi niya inasahan na gustong manalo ni Lillian ng ganoon. Si Harvey, siya, hey. Masama ang tingin ni Tia Anderson kay Harvey. Baliw ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Nova? Tinawagan siya mismo ng personnel manager. Tiningnan pa ng manager ang resume ni Nova at binigyan siya ng mataas na sahod dahil sa husay niya. Walang kinalaman dito ang pamilya niyo. Ano, iniisip niyo ba na tanga ako? Hinding-hindi ako maniniwala na ang isang walang kwentang tao ay maipapasok ang anak ko sa Archer Corporation. Swerte lang siya. Nagkataon lang iyon. Punong-puno ng pagkamuhi ang tingin ni Tia Anderson. Nagpa siya rin si Nova na patindihin pa ang sitwasyon. Huwag na nating pag-usapan kung may kakayahan nga ba talaga itong taong ito. Sa tingin niyo ba, basta-basta na lang makakapasok ang kahit sino sa Archer Corporation gamit lang ang koneksyon? Tanging tunay na lakas at abilidad ang makakapasok sa ganitong kumpanya. Bakit naman nila ako kukunin kung hindi ako maganda at talentado? Lubos nang nakalimutan ni Nova na nandito siya upang makapasok sa kumpanya sa likod ng pintuan, at nagsalita siya na parang isang matuwid na hangal. Napakunot noo si Mandy. Nova, ikaw. Sapat na, naiinis na si Tia Anderson. Aalis na lang kami dito kung gusto niyong irespeto ang lalaki niyo. Tigilan niyo na ang pagpapanggap sa harapan namin. Akala niyo ba hindi ko kayo ilalantad? Hepman lang siya, walang paraan na siya ang makakapagpasok ng anak ko sa Archer Corporation. Anong biro ito? Ikaw ay kabilang sa ika-9 na sangay. Wala talagang respeto si Wes sa inyo. Anong magagawa ng isang nakikitirang manugang sa ganitong sitwasyon? Anong klaseng respeto ang makukuha niya? Hindi mo man lang alam kung paano magyabang. Natural lang na hindi naniwala si Tita Anderson na talagang tumulong si Harvey sa sitwasyon. Ikaw, nanginginig sa galit si Lillian nang makita niyang tumalikod si Tita Anderson pagkatapos makuha ang gusto niya. Hindi niya talaga pinaniniwalaan na si Harvey ang gumawa nito. Pero hindi niya mapigil ang magsalita. Harvey, sabihin mo sa kanya na ikaw ang gumawa nito.
Natural lang na alam niyang walang karapatan si Nova na pumasok sa Zimmer Enterprise sa taglay niyang kakarampot na kakayahan, lalo na sa isang lugar tulad ng Archer Corporation. Kaya naisip niyang baka kilala ni Harvey si Wes. Sa lahat ng nangyari sa Floatwell, sigurado si Lillian na nakakuha si Harvey ng suporta mula sa isang kilalang tao. Hinamak niya si Harvey, pero ayaw din niyang kunin ni Tita Anderson ang lahat ng kredito at year-ocon sila. Nang makita ni Harvey ang masamang hitsura ni Mandy, napabuntong hininga siya. Tita, manahimik ka na. Biglang pinutol ni Tita Anderson si Harvey bago pa siya makapagsalita. Hindi mo ako tita, isa ka lang nakikitirang manugang. Isa kang paakit sa mata. Sisingilan kita sa utang kung sisirain mo ang swerte ko sa pagtawag mo sa akin ng ganyan. Dito na tayo magtatapos. Dahil nasa Archer Corporation na si Nova, hindi ko na kayo papansinin. Hinanap niyo ang lahat ng dahilan para itaboy kami, kahit pinalabas niyo pa ang nakikitirang manugang para lang makalayo sa amin, tapos ngayon gusto niyo na magpasalamat ng nakapasok na ang anak ko. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang hiyaan sa buong buhay ko. Sasabihin ko sa inyo, hinding-hindi na ako babalik dito. Huwag niyo nang subukang kumapit kay Nova kapag yumaman na siya. Mataas ang noo ni Tita Anderson nang umalis kasama si Nova. Medyo naguguluhan si Nova, hindi niya pa naipapasa ang kanyang resume sa Archer Corporation. Pero hindi na niya ito ininda. Ano man ang dahilan, nasa tugatog na siya ngayong nakapasok siya sa kumpanya. Agad siyang nag-post ng salaysay sa group chat ng mga kamag-anak na may pamagat na, kawalang hiyaan ng mayaman, at paano ako naging matagumpay. Samantala, halos mamatay sa galit sina Simon at Lillian. Walang nasabi si Harvey. May utang na loob siya kay Arlette matapos mapasok sa kumpanya ang ganitong kartihan na babae. Napabuntong hininga si Mandy sa nangyari. Kalimutan niyo na, hindi na kailangan pang mag-alala dito. Lahat ng ito ay kasalanan mo, hayop ka. Huwag ka nang magpakita ulit sa akin. Sinalpak ni Lillian ang kanyang kamay sa mesa at sinigawan si Harvey. Hindi mo man lang naayos ang ganitong kaliit na bagay. Mawala ka sa paningin ko. Tinitigan ni Simon si Harvey. Ang tao na tulad mo ang gagawa sa anak ko na maging pinuno ng pamilya Jean. Anong biro yan? Kadarating lang ni Cynthia sa bahay at natigilan sa nakikita niya. Anong nangyari dito, Harvey? Tanong niya na naguguluhan. Pumutok na ang group chat ng mga kamag-anak. Tiningnan ni Mandy ang kanyang telepono, at napatigil ang kanyang mga mata. Halos kagatin ni Lillian at Simon ang kanilang mga ngipin. Nagpadala ng sunod-sunod na voice message si Tita Anderson. Malinaw na iniinsulto niya ang buong pamilya Zimmer nang hindi man lang sila pinapakinggan. Malamang ipinagmamalaki pa niya ang kakayahan ng kanyang anak na makapasok sa Archer Corporation. Ang gabi ay tiyak na magiging abala. Ang mga sigaw ni Lillian ay paminsan-minsang maririnig habang siya ay nagngangalit ang mga ngipin. Walang nakapagpahinga dahil dito. Kinabukasan, maaga sa umaga, si Harvey ay nagpalit ng damit dahil makikipagkita siya kay Kyrie upang pag-usapan ang kanyang geomancy shop. Paglabas niya, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Harvey ang tawag, at maririnig ang mahiyaing boses ni Arlette. "Punk, gusto mo na namang mapalo?" Kalmadong sabi ni Harvey. Naramdaman ni Arlette ang pagka-tense matapos marinig ang seryosong tono ni Harvey. "May oras ka ba?" Tanong niya matapos ngumisi ng malamig. "Wala, naghahanap ako ng tindahan dito," sagot ni Harvey. "Ang dami ko ng ganyan," napailing si Arlette. "Sabihin mo lang kung anong hinahanap mo. Hahanapan kita ng napakaraming tindahan na swak sa gusto mo, hanggang magsawa ka." "Ayos lang. Ako na ang maghahanap." Agad na tumanggi si Harvey. "Grabe ka, tinatalikuran mo na ako matapos kong gawin lahat ng gusto mo kahapon." Hindi makapaniwala si Arlette. Napabuntong hininga si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang ginagawa ng isa, bumabalik din. Bago pa makasagot si Harvey, nagsalita na si Arlette matapos ang saglit na pag-aalinlangan. "Aking mahal na master, may oras ka bang tulungan ang iyong aliping babae? Sumasakit ang dibdib ko habang nagsasanay ako kaninang umaga.
Halos mabaliw ako minsan. Hindi na sumasakit ang ulo ko, pero hindi ito tama. Paano kung maging gulay ako balang araw? Kaya kailangan ko ang tulong mo. Ikaw lang ang makakaligtas sa akin sa puntong ito, Master. Halos maiyak si Arlette. Nakakaawa ang dating. Nanginginig si Harvey sa kanyang kaloob-looban bago siya napabuntong hininga. Sige, may utang ako sa'yo, kahit papaano. Tama lang, huwag ka nang pumunta sa akin. Pupunta na ako sa bahay mo agad. Wala ako sa bahay, nasa Archer Corporation ako ngayon. Puntahan mo na lang ako, sagot ni Arlette. Tama, ipadala mo sa akin ang address, at pupunta ako agad dyan. Tumango si Harvey. Binigay na niya ang Porsche ni Daryl kay Mandy sa ngayon, kaya wala siyang sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang isang taxi sa harap ng isang gusaling mukhang payapa. Ang gusali ay may 17 palapag lamang pero, ang labas nito ay natatakpan ng natural na marmol. Ang buong gusali ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na araw. Ang mga dekorasyon sa loob ay medyo luma. Hindi ito napuno ng marangyang mga gamit, pero sapat na ang mga detalye para ipakita ang klase ng lugar. Ang mga tunay na dekorasyong may istilong silangan ay hindi lamang pangpekita. Ang isang ukit sa ivory ay mas mahal pa kaysa sa isang bag ng mga diamante. Bukod pa doon, ang mga calligraphy painting at iba pang gamit sa pangunahing bulwagan ay lubos na napakahalaga. Ang mga magagandang babae na nakapwesto sa front desk ay isang tanawin din para sa mga mata. Safe na sabihing napakayaman ng kumpanya. Normal lang naman ito para sa isa sa mga hermit families ng Golden Sands na magtaglay ng ganitong kayamanan. Patungo sana si Harvey sa front desk upang tawagan si Arlette, nang makita niya ang dalawang pamilyar na figure sa harap niya. Ito ay sina Tita Anderson at Nova. Si Harvey ay natulala matapos makita ang mag-inang magkasama. Dapat ay nasa trabaho na si Nova, kaya bakit siya nasa main hall? Pagkapasok ni Harvey, nakita niyang iwinawagayway ni Tia Anderson ang kanyang telepono na may mapagmalaking tingin. Ikaw ang manager ng personnel department, tama ba? Ako ang ina ni Nova. Siya ang talento na inalok niyo ng libu-libong dolyar para magtrabaho sa inyo, si Nova Anderson. Pasensya na po, buong pamilya namin ay nagdiwang kagabi. Nakalimutan naming mag-set ng alarm dahil sobrang dami naming nainom. Pakibigyan niyo na lang ng palugit si Nova. Siya ay tunay na talento, sa totoo lang. Si Harvey ay tuluyang nawala ng salita, ang buong pamilya pala ay puro mga hangal. Halos hindi na sila makakapasok sa Archer Corporation, ngunit heto't huli pa rin sila. Talaga bang iniisip nila na kaya nila ito? Siyempre, huwag kayong mag-alala. Hindi kailanman magpapabaya ang anak ko sa trabaho dahil sinabi niyang gusto niyang magtrabaho dito. Kitang-kita ang mapagmataas na ekspresyon ni Tia Anderson sa lahat. Tama, ngayong nandito na kami, dapat lang na malugod niyo kaming tanggapin, hindi ba? Hindi naman kailangan ng magarbo, kunin niyo na lang ang ilan sa mga matataas na opisyal para samahan kami. At saka, ang anak ko, tanging 1982 Lafite lang ang iniinom niya para sa kanyang skincare. Hihintayin ko ito. Binaba ni Tia Anderson ang tawag bago tumingin kay Nova. Huwag kang mag-alala, anak. Ilang oras lang naman ito. Ikaw ay isang tunay na talento, Nova. Walang makakapantay sa'yo. Gagawin ng kumpanya ang lahat para mapanatili ka dito. Kapag wala ka, siguradong magsasara ang buong kumpanya sa loob lamang ng ilang buwan. At darating na ang manager para salubungin tayo. Nagkatinginan ang mga magagandang babae at gwapong mga security guard sa front desk matapos marinig ang mga salitang iyon, at litong-lito sila. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga kamag-anak ang pamilya pagan na katulad nito. Hihingi ako ng dagdag na sahod kapag nakita ko ang manager mamaya, sabi ni Nova ng kalmado habang nagme-makeup. Napag-isipan ko na, dapat ay hindi bababa sa 15,000 dolyar kada buwan ang sahod ko. Humanga si Tia Anderson. Tama, magkakasundo talaga ang magagaling. Walang karapatan ang sinuman na kunin ka kung hindi ganoon kalaki ang sweldo. Kung ako lang, dodoblehin ko pa yan. Muling nawala ng salita si Harvey.
Seryoso bang nasisiraan na ng bait ang dalawa na ito? Binalak niyang ipaubaya na lang kay Arlette ang dalawang ito mamaya. Ayaw niyang sirain ang Archer Corporation dahil lang sa pumasok ang isang payaso. Napaikot ni Nova ang ulo niya nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Nang makita niya ang mukha ni Harvey, agad siyang nakaramdam ng pagkapuot. Harvey, ha? Inis na tanong ni Tia Anderson. Bakit mo binabanggit ang pangalang yan? Masamang pangitain. Naiinis na si Tia Anderson. Bigla nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapunta ang tingin kay Harvey. Harvey, bakit nandito ang hampas lupang ito? Alam ko na, nandito siya para makisiksik sa atin para makahanap ng trabaho bilang security guard. Hindi mo dapat sinabi na may trabaho ka na dito sa harap ng hampas lupang ito. Manatili ka dito, Nova. Palalayasin ko siya ngayon. Kabanata 4200. Tumingin si Tita Anderson ng masama at galit na naglakad papalapit kay Harvey. Bakit ka nandito? Pinadala ka ba ng masungit mong biyenan para sundan kami? Mukhang totoo ang mga tsismis. Malapit nang mabangkaruti ang pamilya nyo, ano? Ang kapal ng mukha mong nakawin ang atensyon namin. Walang duda, labis ang paghamak ni Tia Anderson sa pamilya Zimmer. Hindi man lang sila tumulong noong kailangan ko sila, tapos ngayon, pinadala pa nila ang kanilang manugang para kumapit sa anak ko na may magandang kinabukasan. Anong biro ito? Umalis ka na. Umalis ka ngayon din. Sigaw ni Tia Anderson sa galit. Hindi ka makakahanap ng trabaho dito. Alam mo ba kung anong lugar ito? Kung wala kang sapat na edukasyon, hindi ka man lang karapat dapat maglinis ng banyo dito. Akala mo ba lahat ay kasing talino ng anak ko? Hindi pinansin ni Harvey ang baliw na babaeng nasa harap niya. Sobrang nakakahiya ito. Nang makita ni Nova na nanatiling tahimik si Harvey, itinaas niya ang kanyang magandang mukha at ngumiti ng malamig. Narinig mo iyon, Harvey? Sabi niya matapos tumawa ng malamig. Ang isang katulad mong manugang ay walang karapatang tumapak dito. Umalis ka na dito. Kung makita tayo ni Manager Smith na magkasama, bababa ang reputasyon namin. Handa na si Nova na itulak palabas si Harvey. Naniniwala siyang ang presensya ni Harvey ay magdudulot ng masamang impresyon, na tila siya ay may mahirap na kamag-anak. Paano siya magpapanggap na mayaman at makikipag-date sa isang mayaman at guwapong lalaki kung ganoon? Umatras si Harvey upang iwasan ang kamay ni Nova. Hindi siya natatakot, kundi iniwasan lang niya ito. Ayaw niyang patulan ang isang mangmang na babae, sa totoo lang. Nainsulto si Nova. Mabilis niyang itinuro ang front desk at sumigaw, ano bang ginagawa niyong dalawa? Binabayaran ba kayo ng kumpanya kada buwan para lang umupo dyan at manood? Palayasin niyo ang lalaking ito agad. Kung hindi, hindi kayo palalampasan ng manager. Nagkatinginan ang mga babaeng nasa front desk at ang security guard. Una nilang beses na makakita ng taong nagtatrabaho sa kumpanya na ganito kapangahas. Baka kamag-anak ng pamilya Pagan ang dalagang ito. Pero ang pamilya ay puro magagaling na tao. Wala namang kamukha nito sa pamilya. Maganda nga ang mag-ina, pero hindi maitatago ang kanilang masungit na ugali at masamang ekspresyon. Hindi pinansin ni Harvey ang dalawa at lumakad patungo sa front desk. Nandito ako para kay Arlette. Nanlaki ang mata ng babaeng nasa front desk. Kilala mo si CEO Pagan, sir? Nagpatuloy sa pagtawa si Tia Anderson. Nandito ka para sa CEO. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Galing ka ba sa pamilya John o Patel? Kami nga hindi makalapit kay CEO Pagan. Anong pinaplano mo? Nanaginip ka yata. Tumawa ng malamig si Nova. Tama, nakakatawa talaga ang mga manugang. Matapos marinig ang walang tigil na pang-iinsulto kina Harvey, nagsimulang magpakita ng panlalait ang babaeng nasa front desk. Sinukat niya si Harvey ng patawa-tawa bago magsalita, may hindi ka yata alam, sir. Hindi basta-basta makikita si CEO Pagan. Kailangan mong magpa-schedule ng isang buwan bago mo siya makita. Sabihin mo sa kanya na nandito si Harvey, sabi ni Harvey ng kalmado. Kung hindi siya dumating sa loob ng 3 minuto, aalis na ako.